Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagtingin sa panggalan na direktang itinapon, at pagkatapos ay may dagandong, bahagyang sumimangot si Aaron, binawi ang Jade Sword, at tinitigan ang patayong mata na lalaking bato na lumitaw muli. Pagbabago ng hugis at pagbabago ng anino. Aaron, basahin ito ng malumanay. Interesting yan. 3,000, pwedeng biglang magpalat ng posisyon ang lalaking ito. Mag-ingat ka. Oo, hinayaan lang naming tatlo na mag-atake siya sa ganitong paraan bago kami nasugatan ng husto. Nang marinig ang panghihikayat ng isang grupo ng mga tao, tumanggo si Aaron. Maluwag ang kanyang kanang kamay, ang Jade Sword ay biglang pumailang lang sa hangin at marahang umikot sa katawan ni Aaron. Mariing tinitigan ni Aaron ang patayong mata na higanti at seryosong pinagmamasdan ang lalaking ito. Sa sumunod na segundo, biglang pumutok ang mga sulok ng bibig ni Aaron na nakangiti. Nagiging 4 na soul array. Buzz. 8 gininto ang katawan ang biglang lumitaw, nagmamasid ng may pag-iimbot. Han Sanchen, anong ginagawa mo? Nababaliw na ba siya? Nakasimangot si Zhong Beihai. Dahil ang kabilang partido ay maaaring magbago ng hugis at anino, ipinapakita nito na kung mas komplikado ang bilang, mas magulo ang sitwasyon. Ito ay may higit na mga pakinabang para sa taong ito, dahil maaari nitong baguhin ang posisyon ng lahat sa kalooban. Kaya sa paraang ito, ang mga tao ay magiging mas magulo sa kanya, at ang pag-atake ay magiging mas magulo, na magiging mas kapaki-pakinabang sa kanya sa oras na iyon. Kahit si Zhong Beihai ay alam na alam ito. Natural, dapat itong maunawaan ni Aaron, ngunit bakit hindi man lang siya lumihis at gumawa ng 8 pagkakatawang tao? Aaron, sabi ko, ang taong ito ay maaaring lumipat at magbago. Malinaw na natagpuan ni Ning Yu ang nakamamatay na puntong ito, ngunit ibinuko lang niya ang kanyang bibig. Doon, direktang pinatay siya ni Aaron. Ang natural na lugar ng 8 totoong katawan ay napakalawak, at halos walang patay na sulok sa buong pag-atake. Ngunit sa ika-38 tunay na katawan ni Han na patay, sa oras na ito, ang higanteng patayong mata ay mayroon pa ring gintong cetro sa kanyang kamay. Buzz, muling tumunog ang kakaibang tunog. Ngunit halos kasabay nito, biglang uminom si Aaron, Wuxiang Divine Skill. Wow! Ang 2 gintong ilaw ay biglang nagtagpo sa oras ng Dayten. Napakalaki ng liwanag kaya ang buong kuweba ay natakpan ng gintong liwanag sa isang iglap. Halos lahat ay hindi maimulat ang kanilang mga mata at marahan itong tinakpan ng kanilang mga kamay. Hindi ko alam kung gaano katagal, nawala ang liwanag, nagsimulang maglaho ang pagkislap ng araw, at bahagyang iminulat ng lahat ang kanilang mga mata. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nagulat sila isa-isa. Na nawala ang Aaron ng 8 gintong katawan, naiwan lamang ang isang tunay na katawan na nakatayo doon. At the same time, hindi niya alam kung kailan niya binawi ang Jade Sword sa kamay niya, bahagya niya itong niyugyug at itinutok sa harap ng espada. Sa pagtingin sa malamig na katawan ng Shanyo Sword, wala pang 1 sentimo ang nasa harap ng dulo ng espada, at nakatayo doon ang leeg ng lalaking nakatayong bato. Ito, 3,000, nanalo siya. Paano nangyari ito? Ngayon lang halatang ginamit ng lalaking iyon ang pamamaraan ng paglilipat ng hugis at pagpapalit ng anino muli. Bakit ngayon? Panipi, mahirap bang walang epekto sa Aaron ang pagbabago ng hugis at pagbabago ng anino ng lalaking ito? Hindi, imposible, imposible. Ngayon lang, ipinakita ang kakaibang tunog at gintong liwanag, na nagpapakitang ginamit niya ito. Wala bang epekto ang spell na ito sa Aaron? Isang grupo ng mga tao ang mukhang mapag-imbot. Hindi ka panipaniwala ang kanilang nakita.
Bagamat abnormal ang Aaron, syempre hindi siya magiging abnormal na ganap na immune sa mga spells ng ibang tao. Kahit sa simula, si Han Sanchen ay sinaksak ng lalaking ito at direktang binugbog ang panggolan. Ngunit gaano kayaman ang karanasan sa pakikipaglaban ni Aaron at kung gaano kabilis ang pag-ikot ng kanyang utak. Kaya naman, hindi nagtagal ay nakaisip siya ng diskarte para harapin ang kalaban. Ang hitsura ng tunay na katawan ni Badaw ay hindi ang Aaron ay baliw, ngunit para lamang matiyak na mas may kumpiyansa siyang tamaan ang taong ito. Noong unang nakipag-away si Aaron sa taong ito, nakita niya ang katangian ng bilis ng taong ito. Kaya ngayon, ang kalikasan ay tumutugon na may 8 tunay na katawan. Tungkol naman sa pagbabago ng taong ito, ang dapat harapin ng Aaron ay ang divine skill ng Wuxiang. Dumaan sa kabilang paraan at ibalik ito. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit lumilitaw ang 2 gintong ilaw sa parehong oras. Magpalat ka ng upuan, magpalat ako ng upuan. Sa ilalim ng two-phase offset, ang natural na posisyon ay ganap na hindi nagbabago. Sabay-sabay ding sinaksak ng 8 Jade Sword ang taong bato. Pagkatapos makumpirma ng Aaron ang kanyang tagumpay, binawi niya ang 7 iba pang tunay na katawan, na iniwan lamang ang katawan upang isara ang kanyang lalamunan. Sa sumunod na segundo, sumimangot si Aaron at umalis na may dalang espada. May nakakagulat na nangyari. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Habang tinatakpan ng espada ni Han Sani ang kanyang lalamunan, biglang lumitaw ang mga marka ng espada sa pagitan ng lalamunan ng patayong taong bato. Boom! Hindi mabilang na puting gas ang biglang bumulwak mula sa sugat sa pagitan ng mga lalamunan. Si Aaron ay sumimangot at gumalaw. Agad niyang kinaladkad ang mga katabi ni Ningyu. Halos sa sandaling umalis ang ilang tao. Ang puting gas na bumulwak mula sa sugat sa lalamunan ng taong bato ay nagsimulang kumalat. Sa takip ng puting gas, panibagong puting usok ang nagsimulang tumaas sa lupa, at kitang-kita sa mata na ang lupa ay walang tigil na kaagnasan na parang nadiligan ng sulfuric acid. Galit na galit ako. Pagkainom pa lang niya ng galit niya ay diretsyong sumabog ang magulong chi ng Aaron. Agad na nagliparan ang mga taong nakapaligid sa kanya na parang tinamaan ng higanteng tangke. Maging siya at ang kanyang mga inapo ay nagkagulo sa gulo, anong ginagawa mo? Go! Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, diretsyo niyang iginulong si Ningyu at ang iba pang 3 tao sa lugar, gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa at direktang lumipad sa ibabaw ng langit. Nang marinig ni Wang Siman at ng iba pa ang mga salita ni Aaron, hindi na sila nagsalita ng walang kaparirikan. Nang hatiin ng Aaron ang mga taong bato sa kanilang paligid, sinundan nila siya ng swerte. Halos nang ang isang grupo ng mga tao ay lumipad lamang sa hangin, ang puting gas na bumubulusok mula sa lalamunan ng taong bato ay kumalat na rin sa buong kampo ng mga sundalong gininto ang nakasuot, at kumalat sa lahat ng paraan. Hanggang sa parami ng parami, mas malaki at mas malaki. Sa wakas, ang lupa ng buong grotto ay ganap na nababalot ng puting gas, at ang tunog ng pampalusog na kaagnasan ay patuloy na tumutunog. Ang evaporated na puting gas ay nahahalo sa ibinubog na puting gas at nagkakalat sa taas na higit sa 2 metro. Ang lahat ng mga taong bato ay nababalot ng puting gas. Walang makakakita sa nangyayari sa loob. Ano ba ta? Paanong nagbuga ng napakaraming gas ang lalaking iyon? Ano ang mga gas na ito? My darling, if we fly up later, we must be shrouded in white gas like those guys. Speaking of this, lahat ay hindi napigil ang tumahimik at huminto pa sa paghinga. Sa bagay, ang daming taong bato ngayon lang. Sa oras na ito, walang tunog sa puting usok, tanging mas marahas na tunog ng zizi at mga bula sa paligid ng pinagmulan ng lupa at sa gilid ng puting gas. Si Aaron ay sumimangot at hindi nagsalita. Tinitigan niya ang lahat ng pagbabago sa ibaba. Unti-unting naayos ang puting usok, nagsimulang tumira ang zizi corrosion sa lupa, at naging tahimik at abnormal ang lahat. Bakit? Bakit walang tunog? Sumimangot si Moyang, tapos na ba ang lahat? Kakaiba rin ang nagyelo na buwan, huwag kang padalos-dalos. May puting hangin sa ibaba. Hindi mo makikita kung ano ang nangyayari sa loob. Natatakot ka na ito ay isang pananambang ng kaaway. Sabi ni Jiang Ho Beixiaosheng sa akin. Tumango ang mga tao. Ilang tao ang direktang bumunot ng kanilang mga kutsilyo at pinagmasdan ang sitwasyon sa ilalim ng lupa.
Ni hindi sila ng ahas na huminga. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, kahit na ang isang grupo ng mga tao ay huminga at tumitig sa ibaba, walang tugon mula sa ibaba hanggang sa itaas. For a time, parang nasa dead end, atse. Biglang bumahing si Daw 12, at ang lahat ng kapayapaan ay nasira sa isang iglap. Shit, tinakat mo ako. Namamatay ako. Kailan ka? Next time, pwede mo bang sabihin ng maaga? Ilang tao ang lumingon at tumitig sa lalaking ito, bawat isa ay nagrereklamo. Alam din ni Daw 12 na napakamali ng bumahing sa mga oras na ito at ngumiti ng alanganin, ngunit ang problema ay kapag gusto niyang bumahing, gusto niyang tiisin, ngunit hindi niya mapigilan. Ngunit sino ang nakakaalam? Ang pagbahing ng Daw 12 ang direktang bumasag sa deadlock, na karapat-dapat sa isang hampas ng Diyos, siguro sa normal na mga pangyayari, ang kanyang spray at micro-movement ng daloy ng hangin ay wala, ngunit sa isang medyo sarado at mapayapang kuweba, ang daloy ng hangin ay walang katapusan na pinalakas, tulad ng domino effect. Ang bahagyang pag-ikot ng daloy ng hangin ay nagtutulak sa nakapaligid na daloy ng hangin upang umikot, at kahit na kumalat ng dahan-dahan, hanggang sa ibaba, na bumubuo ng mahinang puwersa ng hangin. Storytelling channel sa YouTube. Nang kumalat ang puting usok, lumitaw ang isang parang batong tao na may iba't ibang kilos. Sila ay nakahiga, nakatayo o tumatakbo. Parang sumisigaw, parang patrolman, ang lahat ay kung ano ang hitsura noong una itong pumasok sa kuweba, paano ito nangyari. Laking gulat ni Moyang. Ang taong bato, na kanina pa ay galit na umatake sa kanila ay naging isang taong bato sa puting usok sa sumunod na segundo, bumalik na ang lahat sa orihinal nitong anyo. Medyo nabigla din si Ningyu, ano yun parang? Sumimangot si Aaron, noong una kaming pumasok, ganito ang mga taong batong ito. Jiangho Bake Xiaoxing Road. Yan ang sabi ng panggalan. May mga bato ba dito? I see. Biglang sumimangot si Wang Siman, baka pagpunta natin sa lugar na iyon, hindi natin sinasadyang magising sila, pero kung papatayin natin ang patayong taong bato, tatataken natin ulit sila. Dapat nga, sumasang-ayon ako. Nang makitang tumango ang ilang tao, hindi masyadong naintindihan ni Aaron, ano ang pinagsasabi mo? Kukunin ko ang kayamanan para sa iyo. Sabi ni Wang Siman, kunin mo ang kayamanan. Bahagyang sumimangot si Aaron, ayan na nga. Tapos itinuro ni Wang Siman ang dulo ng kuweba. Kasunod ng kanyang inaasahan, biglang nalaman ni Han Sanchen na may isang napakatagong bahay na bato sa dulo ng mga grotto. Ano iyon? Hindi ko alam. Noong nagkaproblema ang pamilya Wang, espesyal na sinabi sa akin ni Lolo bago maghiwalay. Napatingin si Wang Siman sa lahat ng nasa paligid niya at halatang nagbabantay. Pagkatapos ay idinikit niya ito sa tainga ni Aaron at Bamulong, sabi ni Lolo ang mga bagay dito ay may magandang kaugnayan sa dragon plate na ibinigay niya sa iyo. Agad na sumimangot si Aaron at may kinalaman sa dragon plate na may marka ni Pango, sa totoo lang, maraming taon na itong pinag-aaralan ni Lolo. Hindi man niya maisip ang misteryo nito, wala siyang makukuha. Hindi ito inisip ni Aaron, o kahit na si Mr. Wang ay hindi naisip, nang ipadala niya ang dragon dish sa Aaron ng maaga kinaumagahan. Nagpadala siya ng mga tao upang ipatupad ang ilang nakakalat na impormasyon na matatagpuan sa dragon dish para sa kanya, ilang dekada na silang walang narinig mula sa kanya, kaya nang matagal na niyang itinigil ang pag-iisip tungkol sa dragon dish, mula nang matanggap ang impormasyon, si Mr. Wang ay nanatili sa bahay upang mag-concentrate sa pananaliksik hanggang sa insidente ng pamilya Wang, sa wakas ay pinagdugtong ni Mr. Wang ang isang kumpletong impormasyon sa pamamagitan ng unti-unting impormasyon, gayunpaman, huli na upang sabihin kay Aaron sa oras na iyon, maaari lamang niyang sabihin sa kanyang apo ang lahat, ito na. Bahagyang tanong ni Aaron. Malakas na tumango si Wang Siman at sinabi kay Aaron ang tungkol sa asol at puting kulay sa braso ng kanyang lolo, napakautomong babae. Bahagyang tumitig si Aaron kay Wang Siman. Kung ang bagay na ito ay nauugnay sa dragon plate, natural na hindi ito simple, napakadelikado para sa Mau-Mau na sumugod dito kasama ang mga tao. Kung hindi lang ako dumaan dito at dumating sa tamang oras, hindi maiisip ang kahihinatnan. Bahagyang ibinaba ni Wang Siman ang kanyang ulo at nozoy. Bahagyang tumangala si Aaron, tumingin sa bahay na bato sa di kalayuan, at napaisip sandali. May silkworms, plato ng dragon. Ano ang koneksyon ng dalawa?
Kung wala si Luyuan dito, gusto talaga ni Aaron na kunin ang Dragon Plate, at pagkatapos ay hikayatin ang bagay na ito na ilabas ito at suriin ito, bumaba. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, lumuwag ang kanyang lakas at dahan-daang bumagsak sa lupa kasama ang lahat. Nang may pag-aalinlangan, mabilis na pumunta si Aaron sa harapan ng mga sundalong nakasuot ng gininto ang armor. Sa karwahe, naroon pa rin ang patayong taong bato, itinuro palayo, ngunit may mahinang bitek sa kanyang leeg. Dati, tuwing lalakarin kami ng wala pang 50 metro ang layo mula sa bahay na bato, nakakarinig kami ng kakaibang tunog, at pagkatapos ay babalik kami, sa orihinal na lugar ng walang dahilan, sabi ni Ningyo. Sumimangot si Aaron. So strange. Medyo interesado ako. Sa sandaling bumagsak ang boses, diretsong pumunta si Aaron nang hindi hinintay na pigilan siya ni Ningyo at ng iba pa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!